Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. July 9, 2025, isang krimen ang bumulabog sa buong Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa mga balita, isang kolehiyala ang natagpuan na wala ng buhay sa loob mismo ng sarili nilang pamamahay. Karumal-dumal nga ang sinapit ng dalaga dahil sa tindi ng mga pinsala na kanyang tinamo. At ngayon, ang lahat nga ay sumisigaw ng hustisya para sa dalaga. Ang krimen nga na ito ay naging usap-usapan online dahil nga para sa ilan. Ito ay tila parang kwento rin ng maguad siblings, kung saan ang mga sospek ay pinaniniwalang minor de edad din. Ang biktima nga ay kinilalang si Sophia Marie Coquilla, 19 years old. Si Sophia ay nakatira sa Tagum City at siya ay pinanganak ng May 22, 2006. Matalino, mabait at may pangarap na magsilbi sa bayan. Ganyan nakilala si Sophia ng kanyang buong pamilya at mga kaibigan. Ang dalaga nga ay nag-aral ng senior high school sa Ateneo de Davao University. Taong 2024 nang graduate si Sophia mula sa Ateneo de Davao bilang third honorable mention. At aktibo nga si Sophia sa iba't ibang mga aktibidad sa kanilang eskwelahan. Bukod doon, 2 beses din nabigyan si Sophia ng Certificate of Appreciation dahil sa pagiging guest speaker sa mga event na kanyang dinadaluhan. Si Sophia ay kilalang palakaibigan at mahilig mag-travel. Sa kanyang mga social media account, makikita si Sophia na mahilig mamasyal. At siya nga ay nakarating na din sa bansang Vietnam. Sa TikTok account naman ni Sophia, ibinabahagi niya ang kanyang skincare routine at ang pagsubok niya ng mga bagong skin products. Mayroon din siyang mga video ng Get Ready With Me at mga tips tungkol sa kung paano mawawala ang tigyawat sa muka. At para nga sa kanyang pagkokolehiyo, nag-enroll si Sophia sa University of the Philippines, Manila. At dahil nga sa talino ni Sophia, pumasa siya sa sikat na universidad. Incoming freshman na dapat si Sophia ngayong 2025 sa University of the Philippines. At habang ang wala pang pasukan, umuwi na muna si Sophia sa kanilang bahay sa Tagum City. Subalit walang mag-aakala na hindi na pala matutupad pa ni Sophia ang kanyang mga pangarap matapos niyang umuwi sa bahay nila sa probinsya. July 8, 2025 ng gabi, maagang pumasok si Sophia sa kanyang sariling kwarto para makapagpahinga. Subalit habang mahimbing na natutulog ang dalaga at ang kanyang mga magulang sa kabilang kwarto, wala silang ka-idea na may grupo na pala ng mga binata na nakapasok sa loob ng kanilang pamamahay. At pagpasok nga ng mga kalalakihang ito sa loob ng bahay ng biktima, dali-dali silang pumunta sa kwarto ni Sophia. Agad nilang ninakaw ang mga personal na gamit ng dalaga. Subalit habang ginagawa nila ang pagnanakaw, naalimpungatan at nagising si Sophia. At nang nakita nga ng mga sospek na nagising si Sophia, ang mga magnanakaw na binata ay agad na nagpanik. At sa kanilang ang isipan, maaari silang isumbong ni Sophia kapag sila ay nakita nito. Kaya naman dito na inatake ng mga lalaki ang walang kalabang-labang dalaga. Ilang beses nilang sinaksak si Sophia. Pagkatapos noon ay nagmamadali nang tumakas ang mga binata, dala-dala ang kanilang mga ninakaw na mga gamit. At kinaumagahan nga ng July 9, 2025, nang natagpuan na lamang ng mga magulang ni Sophia ang kanyang sinapit. Pinaniniwalaan nga na nakita nila ang kanilang anak na wala ng buhay at duguan. Agad na tumawag ng mga pulis ang mga magulang ng dalaga at ambulansya. Subalit pagdating nga ng mga ambulansya sa lugar, idineklara na si Sophia na wala ng buhay. At ayon nga sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pagnanakaw ang motibo sa krimen. Dahil nga napag-alaman na ng mga otoridad na nawawala ang mga personal na gamit ng biktima kabilang na ang kanyang mga ATM cards. Na-recover naman ng mga pulis mula sa kwarto ni Sophia ang itak, grass cutter, dumbbell at panyo na may mga dugo. Ang mga bagay na ito ay pinaniniwalaang ginamit sa karumal-dumal ngang krimen. Tiniyak naman ng mga pulis na gagawin nila ang lahat upang makamit ang hustisya para kay Sophia. At ayon naman sa Soko, 38 na pinsala na saksak ang mga tinamo ni Sophia.
Sinabi naman ng mga pulis na kaya marahil ay hindi na malayan ng mga magulang ng dalaga ang nangyari sa kanya dahil natutulog na din ang mga ito nang nangyari ang krimen. Naging malaking factor umano kaya walang narinig ang mga ito dahil naka-aircon ang sarado nilang kwarto. Nagsagawa naman ng backtracking ang mga pulis hinggil sa mga sospek. At sa kuha nga ng CCTV sa bahay ng biktima, napanood ng mga pulis ang 4 na mga lalaki palabas ng bahay ni na Sophia matapos mangyari ang krimen. Sunod namang nakita ng mga pulis sa CCTV malapit sa bahay ng dalaga ang parehong 4 na lalaki, isang araw bago mangyari ang krimen. Kaya naman naniniwala ang mga otoridad na nagmatsyag muna ang mga sospek sa bahay ni na Sophia bago gawin ang insidente. Napag-alaman din na pamangkin pala ng isang kasalukuyang konsehal ng Tagum City ang biktima. Nakausap naman ng mga otoridad ang ilang witness at sinabi nila ang mga itsura ng mga sospek na pumasok sa bahay ng biktima. Agad namang naglunsad ng hot pursuit operation ang mga pulis para agad nilang mahanap ang mga sospek sa krimen. Bumuhos naman ang pakikiramay para kay Sophia. Sa social media, marami ang komendina sa kahindik-hindik na sinapit ng dalaga sa tahimik na lugar sa Tagum City. Madaling araw ng July 10 nang lumabas nga ang balita na nahuli na kaagad ang 2 mga sospek sa nangyaring krimen. At ang mga salarin nga ay pawang mga minor de edad. Ang isa ay 17 years old lamang at ang isa naman ay 14 years old. At ang 2 mga binata ay inaresto ng mga pulis sa kanilang dorm sa Davao de Oro na 1 oras ang layo mula sa bahay ni na Sophia. Hindi naman pinangalanan sa balita kung sino ang 2 sospek sa nangyaring krimen. Ngunit ang isa ay kinilala lamang bilang Goy-Goy. Pinaniniwalaan nga na hindi sila pinangalanan dahil nga sila ay minor de edad. Nakuha nga mula sa mga sospek ang mga nawawalang mga gamit ng biktima. Kabilang na ang Apple laptop, iPad, sirang iPhone at 2 wristwatch. Natagpuan din ng mga pulis sa dorm ng mga sospek ang isang kutsilyo na may bahid ng dugo na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Subalit ang 2 pang mga lalaking sospek na kasabwat sa krimen ay nakatakas mula sa mga otoridad. Subalit patuloy pa din silang pinaghahanap ng mga pulis. Sa police station, inamin ni alias Goy-Goy at ng isa pang sospek ang nangyaring pagpatay kay Sophia. Ayon sa 2 sospek, 2 araw nilang minanmanan at inaral ang bahay ni na Sophia bago nila pagnakawan ito. Pati umano ang galaw ng mga nakatira sa bahay ng biktima ay kanila ring inilam. Sinabi din ng 2 sospek na habang ninanakawan nila ang bahay ni na Sophia, nagising umano ang dalaga. Nung una, hindi daw agad nakagalaw si Sophia dahil nagulat ito nang nakita sina Gogoy na nagnanakaw ng kanyang mga gamit. At nang narealize nga ng mga sospek na nakita sila ni Sophia at namukaan ang kanilang mga itsura, dito na sila nagdesisyon na patayin ang biktima para hindi na sila isumbong sa mga pulis. Ayon naman sa isang sospek, nagawa niya ang krimen dahil kabuanan umano ng kanyang kinakasama at kinakailangan niya ng pera. Napag-alaman naman ng mga pulis na naging hanap buhay na pala ng 4 na mga sospek na kapwa minor de edad ang pagnanakaw. Dahil sila din ang salarin sa mga nangyayaring nakawan sa kanilang lugar sa Maragusan. Napag-alaman din na nakatakda na palang tumakas si Goy-Goy at ang iba pang mga sospek nang sila ay inaresto ng mga otoridad. Notorious palang akyat bahay gang ang grupo ni na Goy-Goy noon pa man. At sa investigasyon nga ng mga pulis, sa likod ng bahay dumaan ang 4 na mga sospek dahil ang pinto doon ay sliding door lamang. At nang nabuksan na nga ng mga 4 na magnanakaw ang sliding door ng bahay, agad silang umakyat sa kwarto ng biktima. Hindi naman ikinulong si Goy-Goy at ang isa pang sospek dahil sila ay minor de edad. Bagkos, ang 2 minor de edad na sospek ay agad na dinala sa DSWD. Ito ay alinsunod sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act 2006 na akda ng Senator-elect na si Francis Kiko Pangilinan. Ayon sa batas, kung ang isang bata ay nakagawa ng krimen, kahit na gaano pa ito katindi at wala pa itong 18 years old, kinokonsidera sila bilang child in conflict with the law under suspended sentence. Ibig sabihin,
hindi sila pwedeng ipasok sa kulungan at kailangan muna silang manatili sa kustodiya ng DSWD. At sa ilalim nga ng pangangalaga ng DSWD, nasisigurado nga ang proteksyon ng mga minor de edad na suspect na ayon sa ating saligang batas. Ayon kasi sa Republic Act No. 9344, gusto ng ating batas na bigyan ang kabataan ng tsansa na ma-rehabilitate sa halip na sila ay parusahan ng pagkakakulong. Sinasabi din na mga minor de edad ay hindi pa fully formed at naniniwala ang ating batas na kaya pa nilang magbago o matuto mula sa krimen na kanilang ginawa. At kahit pa nga umamin na ang isang minor de edad sa krimen na kanyang ginawa tulad ng walang habas na pagpatay ni Goygoy kay Sophia, hindi agad sila makukulong. Sapagkat ayon sa ating batas, ang under 15 years old na suspect ay walang criminal liability. Ang edad 15 years old hanggang 17 years old naman na mapapatunayang acting without discernment o nakagawa ng krimen ng hindi nauunawaan ang pagkakaiba ng tama at mali o ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon ay maaaring ding ma-exempt sa kanilang krimen na ginawa. Sa madaling salita, pwede din silang hindi makulong at sumailalim na lamang sa intervention programs. At kapag naman nahatulan si Goygoy at ang isa pang suspect na guilty sa kanilang mga kaso, kailangan muna nilang hintayin na sila ay tumungtong sa legal age bago sila tuluyang makulong sa isang kulungan o sa adult correctional facilities kung saan nila tatapusin ang kanilang hatol. Sinasabi din sa ating batas na pwede agad mapalaya ang isang minor de edad sa krimen na kanyang ginawa para mabigyan pa sila ng panahon na magbagong buhay. Sa social media, ang kaso ni Sophia ay hinahalin tulad nga sa kaso nangyari sa Maguad siblings. Dahil sa parehong kaso, ang mga suspect ay mga minor de edad. Tinawag pa nga ng mga netizens ang kaso ni Sophia na Maguad version 2. Kaya naman mariing kinondena ng mga netizens na hindi nakulong si Goygoy at ang isa pang suspect sapagkat sila ay mga minor de edad kahit na pumatay sila ng isang tao. Idinin pa ng mga netizens na bata pa din bang maituturing sina Goygoy kung nagawa nga nilang saksakin si Sophia ng napakaraming beses. Ang gusto nga ng ilang mga netizens ay amyendahan na ang Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act 2006. Sana nga daw ay maging wake-up call sa may akda ng batas na si Senator Kiko Pangilinan ang sinapit ni Sophia. Hiling nila baguhin na ng ating bansa ang batas at bigyan naman ng mahigpit na parusa ang mga minor de edad na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Naglabas naman ng pahayag ang Universidad ng Pilipinas hinggil sa kanilang magiging estudyante na si Sophia. Ayon sa kanila, dapat daw maging maingat ang bawat isa sa ating pagbabantay ng ating sarili at sa mga tao sa ating paligid. Nananawagan sila na sana nga ay wag nang maranasan ng ibang pamilya ang nangyari kay Sophia at sana nga ay maparusahan ang mga kriminal na gumawa nito. Nagbigay din ng pakikiramay ang Ateneo de Davao University para sa pamilya ni Sophia at nanawagan nga sila ng hustisya. Sa comment section ng post, nagpahayag din ang mga netizen ng kanilang pagkadismaya sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act 2006. At ang mayor nga ng Tagum City na si Mayor Ray Uy ay nagpahayag din ng kalungkutan sa pagpatay kay Sophia. Nangako siyang hahanapin ang iba pang mga sospek at nag-utos ng mas mahigpit na seguridad sa kanilang lungsod. Agad namang ibinurol si Sophia habang tumatakbo ang kanyang kaso. Patuloy naman ang paghahanap ng mga pulis sa dalawa pang sospek kabilang na nga ang alias Roy na nanguna sa pagpatay kay Sophia. At July 11, 2025 nga ng umaga, nang tuluyan nang naaresto ang ikatlo sa apat na mga sospek na siyang pumatay kay Sophia. At ang lalaki nga ay kinilala lamang bilang alias Ryan, 15 years old lamang na mula naman Davao de Oro. At tulad ng dalawa pang mga unang sospek na nahuli, siya ay agad na dinala sa DSWD. Sa ngayon ay mayroon pang isang sospek na pinaghahanap ng mga pulis na siyang pumatay kay Sophia. At patuloy pa nga din ang investigasyon sa krimen na ito.
Ang pangalawang biktima naman sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Luis Odette de la Cuesta, 18 years old. March 18, 2005 nang ipinanganak ang dalaga. Nakatira ang dalaga sa Binangonan, Rizal kasama ang kanyang lolo na si Norberto de la Cuesta na siyang nagpalaki sa kanya. Isang OFW sa Hong Kong ang nanay ng dalaga. Consistent honor student si Luis noon pa man at matalino ito. Hilig ni Luis ang K-pop at idolo niya ang mga K-pop artists. At dahil nga sa taglay na talino ni Luis, nakapasok siya sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa o tinatawag nga nating PUP. First year college student sa kursong Banking and Finance noon si Luis. Tahimik at simple ang buhay ni Luis. Pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral para makauwi na ang kanyang nanay na nagtatrabaho abroad at makatulong siya sa kanyang lolo Norberto. Subalit hindi inakala ng mga nagmamahal kay Luis na hindi na pala makakamit ng dalaga ang lahat ng kanyang mga pangarap. January 28, 2025, pasado 2:00 ng hapon, makikita sa CCTV ng bahay ni Luis ang paglabas ng isang lalaki nang walang suot na pang-itaas. At bago nga tuluyang lumabas, pinunasan pa ng lalaki ang kanyang binti at paa. Aligaga at nang mabadaling umalis ang lalaki mula sa gate ng biktima. At maya-maya nga matapos ang krimen, sakto namang umuwi ang lolo ng biktima. At dito niya nga natagpuan ang sinapit ng kanyang apong si Luis. Nakita ni Lolo Norberto ang kanyang apo na puno ng mga saksak at may sugat sa ulo. Agad namang tumawag ng tulong si Lolo Norberto sa mga otoridad. At makalipas nga ang ilang minuto, dumating na ang ambulansya at ang soko sa crime scene. At nang suriin nga ng mga medics si Luis, siya ay dineklara ng wala ng buhay. Hindi naman masukat ang sakit na nararamdaman ni Lolo Norberto nang nakumpirma nga na patay na ang pinakamamahal niyang apo na pinalaki niya simula pagkabata. Hindi din niya maiwasan na sisihin ang kanyang sarili sa sinapit ni Luis. Ayon kay Lolo Norberto, kung hindi sana siya umalis o maaga siyang nakauwi, baka naligtas pa niya ang buhay ng kanyang apo. Ayon sa salaysay ni Lolo Norberto, lumabas lamang siya ng bahay dahil may kailangan siyang bilhin. At hindi pa man tuluyang nakakapasok si Lolo Norberto sa kanilang bahay, nakita na niya ang bakas ng dugo sa kanilang pintuan. Takot na takot ang matanda sa pwede niyang makita sa loob ng kanilang pamamahay. At nang sinilip niya nga ang kwarto ng kanyang apo, dito na tumambad kay Lolo Norberto ang kaawa-awang sinapit ni Luis. Nakiramay naman ang buong PUP Santa Mesa sa nakakalungkot na sinapit ng dalaga. Hustisya nga ang kanilang sigaw para sa walang kalaban-laban na si Luis. Wala namang sinayang na oras ang mga otoridad at agad silang nagsimula ng investigasyon. At ayon nga sa autopsy report ng labi ni Luis, 10 mga saksak ang tinamo ng dalaga. Bukod doon, may pinsala din siya sa kanyang ulo. Agad namang sinuri ng mga otoridad ang kuha ng CCTV sa bahay ng biktima. At dito nga napakinggan ng mga otoridad ang sigaw ni Luis ilang minuto bago may lumabas na isang lalaki mula sa kanilang bahay. Maging ang mga aso ay tumatahol nga ng mga oras na iyon. Hindi lang pala isa ang lalaki na nakuna ng CCTV kundi 2. Sapagkat nakunan din sa CCTV ang isang lalaki na pumasok sa gate ni Luis. Nagpalinga-linga ang lalaki bago pumasok sa loob ng bahay ng biktima. Ipinakita naman kay Lolo Norberto ang mga lalaki na nakunan sa CCTV at namukaan niya ang mga sospek. Sinabi niya na ang mga lalaking sospek ay kanilang mga empleyado na mga construction workers. Ang lalaki na nakapula na t-shirt ay kinilalang si Ronald Maclina habang ang lalaki na walang suot na pang-itaas ay si Raymond Gurmit. Nang panahon ng insidente, ipinapagawa ni Lolo Norberto ang kanilang paupahang bahay. Sinabi din niya naniniwala siyang pera ang motibo ng mga sospek sa paggawa ng krimen. Bumabali daw kasi ang mga construction workers sa kanya ng pera pero hindi niya napagbigyan ang mga sospek dahil wala naman talaga siyang pera ng mga oras na iyon. Dagdag pa ni Lolo Norberto, kilala din ni Luis ang mga lalaki na nakunan sa CCTV dahil tinutulungan siya ng kanyang apo na pasweldihin ang mga manggagawa. Agad namang itinuring ng mga otoridad na primary suspect ang 2 lalaking nakunan sa CCTV.
Pero ayon sa mga otoridad, ayon sa kanilang investigasyon, 4 na mga sospek ang pinagtulungan ang biktima. Sapagkat may 4 kasing bakas ng mga paa na nakunan sa bahay ng biktima at 4 na magkakaibang DNA samples. At para nga sa mga otoridad, pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil nawawala ang cellphone at wallet ng biktima. Ngunit sinabi din nila na posibleng binalak pang pagsamantala ng mga sospek si Luis dahil ang isang lalaki ay nakunan sa CCTV na walang suot na damit pang itaas. Nasabi naman ng mga pulis na madaling nakapasok ang mga sospek sa bahay ng biktima dahil alam nila ang lugar lalo na at doon sila nagtatrabaho. Agad namang nagsagawa ng manhunt operation ang mga pulis para mahanap ang 4 na mga sospek. At February 1, 2024 nang naaresto ng mga pulis ang 2 sospek sa pagpatay kay Luis. At ito nga ay sina Ronald at Raymond. Todo tanggi naman ang 2 mga sospek at sinabing wala silang kinalaman sa nangyaring krimen. Pero dahil itinuro nga sila ng mga witness, kinasuhan sila ng robbery with homicide. Ang 2 sospek ay ikinulong habang tinutugis pa din ang 2 nilang kasamaang mga sospek. Sa ginawa namang buy-bust operation sa Rizal ng February 13, 2024, naaresto ng mga pulis ang pangatlo sa 4 na mga sospek sa pagpatay kay Luis. Ang lalaki nga ay kinilala lamang bilang alias Daniel. Nakuha mula kay Daniel ang mga ipinagbabawal na gamot. Ikinulong ang lalaki matapos kasuhan ng robbery with homicide at kaso para sa pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Patuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa pang-4 na sospek sa pagpatay kay Luis. At kahit naman nakakulong na ang pumatay sa kanyang apo, hindi pa din mawala ang lungkot ni Lolo Norberto. Ayon sa kanya, kapag mag-isa siya, naluluha pa din ito sa tuwing naaalala niya ang kanyang apo na pinatay. Sinabi din niya na kung pera lang pala ang habol ng mga sospek, sana ay ninakawan na lang nila ang dalaga at hindi na pinatay pa. Nag-iisang anak lang umano kasi si Luis at may maganda pa itong kinabukasan. Kapag namang napatunayang guilty ang 3 mga sospek sa pagpatay at pagnanakaw kay Luis, maaari silang hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!